lahat ng iba't ibang mga grupo na nanggaling kung saan-saan pa. At ito nandito lahat ng ating mga magiging kasama at kabalikat dito sa ating pinag-uusapang kilusan na ating sinisimulan para muli ibalik ang katarungan sa ating mga kababayan. Ang katotohanan, aaminin ko, nung sinabi sa akin ni Ray, na sabi niya, magkakamiting tayo. Kung maaari, gawin natin ang schedule. Sinasabi ko, sige, mag-meeting daw kami. Ay, akala ko, mag-meeting kami ni Danilo, kami ni Ray, at saka kung sino-sino mga ibang mga kasama, pupunta kami sa isang conference room at pagpaplanuhan natin yung mga gagawin natin. Ginulat nyo naman ako na nandito na kayong lahat. Na napakatibay na ng ating nagiging organisasyon at nabubuo na organisasyon. At ako'y nagpapasalamat sa inyong pag-volunteer, sa inyong pagtanggap bilang supporter at bilang katulong dito sa ating ginagawa. Hindi lamang para sa kampanya, hindi lamang para sa halalan, ngunit para sa kilusang Pilipinismo. Yan ang pinakamagalak. Ako ay nagpapasalamat sa inyo at ako'y nagpapasalamat na kahit papano sa tagal ng panahon, hindi nawala sa mga puso ninyo ang ating paniniwala, ang ating ideolohiya tungkol sa ating nasyonalismo, ang ating pagka-Pilipinismo, ang ating pag-alala na inuna ng isang Pilipino ang kanyang kapwa Pilipino rin. Inuuna ng isang Pilipino ang ating minamahal na bansang Republika ng Pilipinas. Marami na po tayong napuntahan, marami na po tayong nakausap, at marami na po tayong nakaugnay. At sa palagay ko, ito na ang tamang panahon para simulan muli at paalala muli, hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi pati na sa ating mga leader, na ito ang panahon na pagbabago. Dahil tayo ay kailangan natin maunawa na ang susunod na halala ay napakahalaga, napaka-importante, na ito ay kailangan na natin tignan, na kailangan na natin makamtan ang pagbabago para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ang mga nangyari sa nakarang ilang taon ay nakikita natin parang tayong naligaw. Para tayong naligaw at ating nakikita na imbis na tayo ay kailangan natin ipaalala hindi lamang sa ating mga kababayan kundi sa ating mga leader na kailangan na magbago ang takbo ng pamamalakad ng ating pamahalaan dito sa Pilipinas. Bakit ko sinasabi yun? Dahil ang aking nakikita ay sa aking pag-iikot ay nakikita naman natin na yung ating mensahe ay tinatanggap ng tao. Ang ating mensahe ay gumaganda, nagiging bagay sa mga pangangailangan ngayon sa buhay, sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Masasabi ko naman at sa pag-iikot ko na maganda ang nagiging pag-responde ng tao sa ating pag-uusap sa kanila tungkol sa mga pagbabago na nais nating itaguyod dito sa ating bansa. At nakikita naman natin yung mga resulta ng mga survey. Nakikita naman natin na kagaya na sabi ko, at tinatanong, galing ako sa radyo ngayon lang, sa MM. At tinatanong sa akin, bakit maganda ang naging resulta ng inyong survey? At ang madali naman na sinabi ko paliwanag, ay yung paliwanag ko ay dahil yung mensahe natin ay tinatanggap ng tao ng mabuti. At yung ating sinasabi na mga pangangailangan, ang mga sinasabi natin na kailangan baguhin, ang ating mga sinasabi na kailangan gawin, ay sang-ayon ang taong bayan doon sa ating mga iniisip
iniisip na pagbabago para sa ating bansa. At ano itong mensahe ito? Ang mensahe ito ay naging bunga ng ideolohiyang Pilipinista. Itong mensahe na ito ay simple lamang. Itong mensahe ay ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino muli. Ang pagkakaisa muli ng lahat ng Pilipino na nagmamahalan at nagtutulungan at nakakaunawa sa pangangailangan ng pinakamaliit at hanggang sa lahat ng ating mga mamamayan. Ang lagi kong sinasabi kapag ako'y nakikipag-usap ay napun ako na kapag tinatanong natin sa taong bayan, ano sa palagay ninyo ang pinakamalalaking issue sa inyong buhay na pang-araw-araw? At naririnig natin lahat ng dati pa rin natin naririnig. Mataas na presyo ng bilihin, kulang ng trabaho, marami pa rin mahirap, wala na ang ating agrikultura, wala na ang ating education, ang sektor ng edukasyon. Lahat ng mga bagay-bagay na parang iniisip ko, parang narinig na natin lahat ito. Bakit hanggang ngayon? Sa galing ng Pilipino, tayo'y kinikilala. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Na ang mga Pilipino, ang Pilipino ay isang lahi na mahusay, matalino, masipag, hindi magnanakaw, mabait. At kaya naman tayo ay napakaganda ang ating naging performance ng ating mga OFW. Nakita naman natin dito sa Pilipinas. Marami tayong nakakasama, marami tayong nakakausap. Ang napakagaling. Ngunit, sa galing natin, bakit hindi pa tayo umabot doon sa panahon na masasabi natin na sinimulan na natin bigyan ng solusyon ang mga problema na hinaharap ng tao? Bakit hanggang ngayon na alam naman natin ang solusyon? Halimbawa, nasabihin natin, yung agrikultura, naging exporter na tayo ng bigas. Bakit ngayon tayo ang pinakamalaking importer ng bigas? Bakit hindi natin kaya ibalik o ulitin at gayahin ang nakaraan? Sa edukasyon. Bakit hindi natin ba't nawala sa atin ang highest literacy rate ng lahat ng bansa sa Asia? Bakit ngayon tagpi-tagpi ang ating educational system? Bakit walang trabaho? Bakit? Dahil sinasabi, ang dami-daming pumapasok na naman sa Pilipinas. Ngunit, kapag pupunta ka sa mga malalayong mga lumalok at ikinakausap ng ating mga kasama, sinasabi nila, wala kaming nararamdaman na kayamanan na umaabot dito sa amin. Bakit gano'n? At lahat naman yun, nagawa na natin at sinasabi natin na alala ng panahon na may serbisyo na dumadating at nararamdaman ng bawat isang Pilipino. Kung alam natin, nagawa na natin ang pagbigay ng solusyon dito sa mga bagay-bagay na ito, bakit hanggang ngayon ay yan pa rin ang reklamo sa atin? Yan pa rin ang kakulangan ng ating pamahalaan. Yan pa rin ang inaasahan at nabibigo ang pag-asa ng ating mga kababayan doon sa kanilang pangangailangan. At sa aking pananaw, ito ay nangyari dahil sa mga nakaraan ng mga leader natin sa ilang administrasyon at ilang taon na imbis na ipinagkakaisa ang sambayan ng Pilipino, ang kanilang ginagawa ay pinag-aaway-away ang mga Pilipino. At bakit nila ginagawa ito? Ginagawa ba nila ito dahil sa kanilang paniniwala? Ginagawa ba nila ito dahil sa kanilang ideolohiya? Hindi. Ginagawa lamang ito dahil sa politika, para sa sariling kapakanan, para suportahan at tulungan ang kanilang partido. Ay hindi na bale kung anong mangyari sa iba. Basta kami, okay kami. Yan lang ang iniisip ng ating mga ibang leader. Kaya kailangan na natin baguhin ang takbo ng ating pamahalaan, ang takbo ng ating lipunan. Ipaalala uli natin sa taong bayan at lalong-lalo na sa mga leader na walang magmamahal sa Pilipino, kundi Pilipino rin.
walang tutulong sa Pilipinas kung hindi tayo mga Pilipino din. Ay pagka pinaghati-hati at sinasabi, eto ang grupo natin, hindi kayo kasama rito, tayo'y magkalaban, tayo'y magkatunggali, hindi tayo magkasama, hindi tayo nagtutulungan dahil iba't ibang grupo tayo. Kahit tapat ang bawat grupo ngayon, kahit tapat ang bawat grupo na tumulong, maliit lang ang magagawa ng bawat isang grupo. Ngunit, kapag ipinagsama-sama natin ang galing, ang husay, ang tiyaga, ang sipag ng lahat ng Pilipino, makikita natin na mararamdaman ulit ng ating mga kababayan ang isang progresibong Pilipinas. Kaya, kahit na si Canino at saka si Ganelde, pagka pinag-usapan, himagsikan ang pinag-usapan nito. Ano tayo? Masabi, nagsisimula tayo ng isang rebellion. Hindi tayo nagsisimula ng isang rebellion. Hindi tayo nagsisimula ng isang madugong revolusyon. Tayo ay nagsisimula ng isang kilusan. Isang kilusan na naging bunga ng ating paniniwala sa ideolohiyang Pilipinismo, ang isang kilusan na ipagkatisa muli ang sambayan ng Pilipinas. Kailangan na natin gawin ito. Dahil ito ang naging punot-dulo ng ating mga naging problema. Alam natin ang sagot sa mga problema, hindi natin may magawa. Dahil tayo hindi nagtutulungan. Kailangan natin lahat ng bawat isang Pilipino na sumasama at sumusunod sa ating plano para sa pagpaganda ng ating bansa. Kailangan natin ang bawat sektor. Hindi natin pwedeng sabihin, dito na, pwede na tayo, huwag na natin isama yung mga yan dahil nakalaban natin nung nakaraan. Hindi totoo yan. Ay kailangan natin maalala, basta't ang kaharap ko ay Pilipino, kakampi ko yan. Mahal ko yan. Tutulungan ko yan. Kaya, ang sinasabi ko, itong halalan na ito ay simula pa lang. Itong unang hakbang para masimulan natin ang isang kilusan na ipagkakaisa muli ang Pilipinas. Pagkakaisa muli ang pagtulong at ang pagtiyaga at pagtrabaho ng bawat Pilipino para sa kapakanan ng buong bansa. Hindi para sa sarili, hindi para sa kamag-anak, hindi para sa kapartido, kung hindi sa bawat Pilipino. Yan ang kailangan natin at balikan. Yan sa tulong ninyo, sa suporta ninyo. Itong ating pinag-uusapan na kilusan ay sisimulan na natin. Itong kilusan ng pagkakaisa ng Pilipinas. Mababalik ang respeto ng Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Dahil makikita nila, yan ang mga Pilipino. Sila'y nagsasama, sila'y nagkakapit-bisit. Sila ay sila'y isang bansa, isang diwa, isang gawa. At babalik ang panahon na tayo muling mga Pilipino ay masasabi natin, tayo ay Pilipino taas noo kahit kanino. Ito ang hamon sa atin ngayon. Ito ang hamon sa atin ng ating mga kababayan. Ito ang hamon sa atin ng ating kinabukasan. Ito ang hamon sa atin ng ating mga anak at ang kanilang mga magiging anak. At hindi natin maaaring pabayaan na hindi sagutin yung hamon na yan. Sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa tuluyang natin paniniwala sa ating kilusan, sa ating Pilipinismo, simulan na natin itong kilusan ng pagkakaisa at panahon na ipagbago natin ang patakbo ng ating gobyerno, ang patakbo ng ating lipunan sa tulong ninyo, sa suporta ninyo. Yang ating pangarap ay gagawin natin totoo. Maraming salamat.